Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa tatlong mga balitang ito. Unang-una ay ang author po ng Rich Dad Poor Dad na libro. Napakasikat po ng libro na ito. Ayan, kung gusto mo talagang yumaman or talagang gusto mong magkaroon ng financial freedom, ay maganda po talagang basahin yung libro na ito, Rich Dad Poor Dad. At yung author po nito ay walang iba kundi si Ginoong Robert Kiyosaki. Isa po siyang napagaling na financial expert. At ngayon ay nag-i-invest po siya ng stocks, ayan, at maging mga commodities, ayan, yung gold, ayan, nag-i-invest na rin po siya dyan. At syempre kay Bitcoin. Kaya yan, aaliman po natin yung kung magkano yung kanyang binili na amount ng Bitcoin bago po nagkaroon ng spot Bitcoin ETF approval. At maliban po rito ay pag-uusapan na rin po natin yung tungkol naman dito kay Shiba Inu, kung saan ay nagtagumpay po ulit siya na bawasan ang isang zeros. Ayan, nakabalik po siya sa 40 digits. Kasi bumagsak po kasi ito nung bumagsak si Bitcoin. Ayan, dulot ng fake news na approval ng Bitcoin ETF ay yan, sumabay po si Shiba Inu na bumagsak at nadagdagan ng isang zeros or bumalik po sa pagiging 50 digits. At ayan, ngayon ay nakabawi na rin po siya ngayon. Bumalik po siya sa pagiging 40 digits. At ang pangatlong balita po natin dito ay ang nagsasaya po ang Ripple CEO. Ayan, dahil sa approval po ng SEC. Kaya yan po yung mga tatlong balita na pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, umpisahan po natin dito kay Ginoong Robert Kiyosaki, ang author po ng Rich Dad Poor Dad. Kaya kanya pong reveal dito kung magkano ang kanyang binili na amount ng Bitcoin bago po nagkaroon ng spot Bitcoin ETF approval. Yan, sabi po rito ay Robert Kiyosaki, financial guru and author of Rich Dad Poor Dad, world best-selling book, has recently taken to X platform to make another pessimistic market forecast. In his post, Kiyosaki invited his followers to ponder over the possible implications of the US Treasury and the Federal Reserve, and the PhDs in these governmental institutions failing to save the economy. According to the author, if the US dollar crashes, the United States is likely to fall into hyperinflation. Kaya yan po yung paniniwala rito ni Ginoong Robert Kiyosaki na kapag nag-crash daw po ang US dollar, alam naman po natin na print lamang po ng print. Yan ang Federal Reserve ng bansang US. Kung nangangailangan po sila ng pera ay print lamang po sila ng print. Yan po yung laging tinutukoy ni Ginoong Robert Kiyosaki. Kung pag nangyayari yan ay, kung pag magpapatuloy yan ay talagang magka-crash po talaga yung dollar, yung US dollar. At kung pag nangyayari yan ay ang bansang United States ay mahuhulog po siya sa hyperinflation. Makakaranas ng matinding hyperinflation. That's why I bought 5 more Bitcoin today. Kaya yan daw po yung dahilan kung bakit bumili si Ginoong Robert Kiyosaki ng 5 buong Bitcoin. Yan, 5 more Bitcoin. Kaya yan yung ayon po yan kay Ginoong Robert Kiyosaki, promoting the world's largest crypto as a safe haven asset in a usual manner. Kaya yan, bilang pag ginawa po niya ito, bumili po siya ng 5 Bitcoin para i-promote
na si Bitcoin ay isang ligtas na storage of value. Yan, kung saan ay mas ligtas po yung ating tawag dito, yung ating pera. Ayan, laban sa hyperinflation. Kasi yung pag ilalagay po natin yung ating pera sa US dollar, kung pag naka US dollar po yan, masasama po yan, nababagsak. Ayan, lalong-lalo na yung mga nasa bansang US na nakahawak sa ng US dollar. Pero sa tingin ko ay maapektuhan na rin lahat ng mga pera, mga fiat currencies na konektado dito sa US dollar. Kasi maging dito sa Pilipinas, kung maski nandito tayo sa Pilipinas, kung pag sinasabi mo US dollar lang yan, yung Philippine peso hindi apektado dyan, ligtas po tayo dyan. Hindi, apektado ang Philippine peso dyan, kasi yung Philippine peso ay konektado po yan sa US dollar. Ayan, lahat po ng mga currency, yung kasi kung nakikita nyo ay yung base ng lahat ng mga currencies ay ang US dollar. Kaya ayan, may PHP USD, ayan, ganyan, GBP USD, laging naka-base yung US dollar. Kaya apektado po talaga lahat. Kaya ang pinakamagandang gawin ay, ayon po kay Ginoong Robert Kiyosaki, ay maghanap ng isang magandang asset na gagamitin natin bilang isang storage of value, tulad ng gold. Yan po yung isa sa kanyang sinasuggest, yung ginto, silver, ayan, at mga stocks, at syempre itong si Bitcoin. Yan, dapat lahat ay meron ka daw niyan. Diversification, hindi lamang daw po iisa. Kaya yan po yung kanyang mga asset na kalagay po dyan. Meron siyang stocks, gold, yan, at saka Bitcoin. Ayan, asan na ba tayo? Dito, at the moment of writing, 5 BTCs are worth $230,355 with Bitcoin trading at $46,071. Kaya yan po yung halaga ng 5 Bitcoin or 5 Bitcoin na nabili ni Ginoong Robert Kiyosaki. Kaya yan, Kiyosaki's purchase likely took place after the SEC greenlit for Bitcoin spot ETF. As a reminder, the pivotal market development took place on January 10, with the regulator approving 11 Bitcoin ETF applications, including those from BlackRock, VanEck, Fidelity, ARK Invest, and Grayscale. Kaya yan pong mali. Sa mga hindi nakakaalam ay meron pong 11 na mga Bitcoin ETF ang inapprove ng US SEC. At ayan, ang ilan lamang po sa mga ito ay yan, si BlackRock, si VanEck, Fidelity, ARK Invest, at saka si Grayscale. Ayan, dito naman po tayo sa sunod. Ang Shiba Inu ay nagbawas po ng isang zeros. Yan, sabi rito ay the Shiba Inu meme coin got rid of another zero in its price, to the great joy of the SHIB community. At the moment of writing, the meme coin is trading at 4 zero digits, 10.21 per coin market cap. Ayan, nakabalik lamang po siya. Ayan, hindi po natin masasabi na nag-erase siya ng isang zero. Yan, kasi nadagdagan lamang po kasi siya, tapos nakabalik lamang po siya. Kaya ayan, nakabalik po siya sa 4 zero digits. This achievement represents breaking barriers, reaching new peaks in market capitalization, and gaining wider recognition in the crypto space. The SHIB token was one among the many cryptocurrencies that saw their value increase following a significant move for the cryptocurrency industry anticipated for years, the approval of a spot Bitcoin ETF by the SEC. Kaya yan, inabagan po talaga ng marami itong approval ng spot Bitcoin ETF na ito. Tapos
Yung nangyari pa ay meron pang nag-compromise sa kanilang X account. Yan, na-hack pa yung kanilang X account. Tapos yan yung nakakatawa rito. Ayan, kaya napahiya po ang US SEC dahil mismong sila na nag-i-implement ng security para sa mga tao ay sila pa mismo yung na-hack, tapos na-chamba pa. Yan sa oras na approval ng mga spot Bitcoin ETF na inaabangan ng lahat. Yan, lahat ng community ng crypto. Kaya siguro ay napahiya ang SEC, kaya napilitan po silang i-approve na lamang yung mga 11 or 11 na spot Bitcoin ETF. The positive decision of the regulator has injected a fresh wave of optimism onto the market, boosting the prices of various cryptocurrencies including Shiba Inu. Meanwhile, SHIB lead Satoshi Kusama unveiled his ambitious plan for the SHIB token's future, namely the introduction of SHIB9 tokens, which is aimed at bridging the gap between the traditional internet and the Web3. Yan po, dito naman po tayo kay Ripple. Yan, sila po ay nag-celebrate. Yung CEO ng Ripple ay yan po ay walang iba kundi si Ginoong Brad Garlinghouse, ay nag-celebrate po dahil sa approval ng SEC. Sabi po rito ay in a recent expose, Ripple CEO Brad Garlinghouse hailed the major milestone that has been on the lips of the entire crypto industry since Wednesday, the SEC's approval of spot Bitcoin ETF. The significance of this moment cannot be overstated, wrote Garlinghouse, congratulating everyone who had worked to bring this anticipated outcome to reality. The CEO then underlined that the spot Bitcoin ETF approval is a monumental step toward the legitimization of cryptocurrencies as an asset class, expressing hope that the move will spur further institutional adoption and investment. Kaya ayan po yung katindi. Ganyan po katindi yung sinabi ng CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse, na isa daw pong yung approval daw po ng spot Bitcoin ETF na ito ay isang monumental na step, isang makasaysayang hakbang yan patungo sa legitimization, yan, or parang isang katanggap-tanggap yan na asset. Ayan, siya po ay nagbigay po siya ng kanyang expression at umaasa na ang pangyayaring na ito ay magdudulot ng mga institutional adoptions at pagdami ng mga investments. He expects a shift and focus from speculative trading to broader, real-world use of cryptocurrency, further establishing its position as a legitimate asset class. Garlinghouse post gained lots of attention from the ex-crypto community, hitting 9,500 likes and almost 500 comments. Kaya yan, marami pong mga tao ang nagustuhan ang inilabas na pahayag dito ni Ginoong Brad Garlinghouse, kung saan ay umani po ito ng 9,500 likes at 500 na mga comments. Ayan po yung mga tatlong balita dito. Ayan ang pinagkaguluhan na tweet ng Ripple CEO na si Brad Garlinghouse. Ayan, tungkol sa approval ng spot Bitcoin ETF. At ayan, si Shiba Inu ay muling nakabalik sa kanyang dating presyo na 40 digits. At syempre, ayan, yung kilalang author ng Rich Dad Poor Dad na si Robert Kiyosaki ay nakabumili po siya ng additional na 5 Bitcoin bago po naganap yung approval ng spot Bitcoin ETF.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.